tanghali po, nandito ako po sa AFP Chief of Staff General Romeo Browner and the Major Service Commanders, PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban, First Lady Marcos Choya. My fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito, ginugunita natin ang ika-128 anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Yan guys, dapat guys, magkaisa na tayo. Lahat po ng mga tao para magkaisa, para maging na po ang Pilipinas natin. Kasi wala naman tayong magawa kung post tayo, laban. Away-away, wala naman post. Walang patutunguhan ng away. Eh, mga vloggers dyan na paninira, huwag na kayo kasi nagtag lang kayo sa pagpagulo. Ganun din eh, kahit magpagulo kayo, hindi naman kayo kilala sa presidente eh. Kahit tayo, hindi naman tayo kilala eh. Kahit pa magpatay kayo, hindi naman kayo kilala eh. Alam mo kita mga tao na ano tayo, nag-aaway-aaway tayo sa politika eh. Pero hindi sila nagtagumpay. mali po tayo. Nagawa ni Kat Andres Bonifacio at ng mga katipunero na pag-isahin ang bayan sa isang adhikain at Para isang maging maayos na po. Ipinagpatuloy ni General Emilio Aguinaldo ang pakikibaka at tangan lamang ang pananampalataya, pagmamahal at kabayanihan. Ngayon po, nanood lang ako ng TV dito kasi wala akong magawa eh, wala pa akong tinda. Na makasaysayang araw noong itong 1898. Dito, ipinahayag natin sa buong mundo ang hangarin nating mabuhay bilang isang malaya at nagsasariling bansa. Mula sa araw na yun, itinatag natin ang Republika ng Pilipinas. Naitayo natin ang mga institusyon na nagsisilbi sa mamamayan at nabigyan tayo ng pagkakataon bubugin ang ating kinabukasan. Dapat po magkaisa po tayo para maging maayos na po yung Pilipinas, na maging maayos na po para maka-concentrate po yung ating Pangulo po. Yeah, shout out po sa mga tao dyan, lahat po, tayo lahat. Matapos ang mahigit isang siglo mula nang makamit natin ang kalayaan, ano na ang nagawa natin sa kalayaang kanilang pinaglaban? Sapagkat hindi sapat na lingunin lamang natin ang nakaraan, kailangan magsilbing pundasyon ang mga aral nito sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan. Na ang tunay ng mga pinuno ay yaong nagsasakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan. Gamitin natin ang mga aral na ito upang mapaunlad ang ating bansa at mapalawig ang ating kasarinlan. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit, sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Sa maraming pagkakataon na ipakita natin ang ating kakayahan na manindigan para sa tama, na magmalasakit sa kapwa, na bumangon sa harap ng pagsubok.
lalo na sa panahon ng kalamidad, na ipapakita natin ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at ang ating malasakit. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng batas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikain ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan at mas maunlad. Tandaan natin na ang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Naway magsilbing bigkis ang ating bandila, ang ating pambansang awit at ang ating pagka-Pilipino sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga bayani. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Muli ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ayan po. Kasi sa mga nakaw-nakaw po, sinisira lang si Pangulo kasi alam si Marcos po ang booking po sa lahat ng mga nakaw po. Wala naman si Duterte, hindi naman nakaano si Duterte dati. Pinahuli ba yung mga magnanakaw? Wala, di ba? Kasi puro sa kanila magnanakaw. Kaya isipin niyo po, ayusin niyo po at saka ang mga tao huwag makinig sa mga fake news. Kasi mahalata mo ng fake news eh. Manood kayo kasi ng balita, mahalata naman yung mga nagsinungaling at saka hindi. Ferdinand R. Marcos Jr. Yan po, sa nagsusuporta sa andahan. Tsaka walang basto sa kanila, di pa katulad sa una may mga murahan. Bilang pagbubugay sa katatagan, kagitingan at walang sawang paglilingkod ng ating sandatahang lakas at iba't ibang hanay ng pamahalaan, ating tunghayan ang military parade and marching contingents kasama ang parade of assets. Isang makabayang pagtatanghal ng disiplina, kahandaan at pagkakaisa. Sumasalamin sa lakas ng bansang patuloy na nagbabantay at nagtatanggol sa ating kalayaan. Mabuhay ang sambayanang Pilipino!